Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo para ipakilala na ang Espiritu Santo ang siyang nag-iisang amang espiritual at Diyos at Holy Father na dapat nating sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat at ating paglingkuran. Dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao at ang Espiritu Santo ang siyang Diyos at Espiritu na siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao kung kaya tayo umiiral at nabubuhay dito sa mundo. Sa araw na to, ang topic ko ay bakit masamang advisor si Juan Ponce Enrile? Honestly, sinabi ni Kristo na there is power once the Holy Spirit comes upon you. Dahil kay Kristo, nakita kong katotohanan na ang aking katawan ay templo ng Espiritu Santo at hindi ako nabubuhay dahil sa sarili ko lang. Ang presensya ng Espiritu Santo ay nananaan sa aking katawan ay ang siyang amang espiritual ng aking kaluluwa na siyang parati kong kasama na siyang gumigising sa akin at nagbibigay ng buhay sa akin sa araw-araw. Kaya ako'y patuloy na naglalakbay at umiiral dito sa mundo. Tinawag ako ng banal na Espiritu para gawin ang aklat na to at para magpahayag ng katotohanan. At dito sa aklat na to, nasasaad ang pangalan din ni Juan Ponce Enrile, ni Fidel Valdez Ramos, late President Ferdinand Marcos, kay Cory, kay Tatay Digong at Fidel Valdez Ramos. At para patotoo, ipakita ko sa inyo yung mga pangalan ni Tatay Digong ay nasasaad dito sa aklat na to. Okay. Narito yung pangalan ni Juan Ponce Enrile. Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, pangalan ni dating late President Ferdinand Marcos, President Ferdinand Marcos, pangalan ni Cory Aquino, pangalan ni Tatay Digong, President Rodrigo Duterte, at pangalan ni Leni Robredo. Iba kapag tinanggap mo na ang banal na Espiritu. Magiging bago ka ng nilalang. At kapag ang Espiritu Santo na ang nanahan sa puso mo, bibigyan ka ng Espiritu Santo ng kaalaman at karunungan na hindi pwedeng salungatin ng sino mang tao. At tanging katotohanan lang ilalabas ng dila mo dahil ang Espiritu Santo na nasa katawan mo ay ang siyang Espiritu ng katotohanan. Siya yung magpapahayag ng katotohanan dahil ang katawan ko ay templo ng Espiritu Santo. Hindi ako nabubuhay para sa sarili ko lang. Ang Espiritu Santo ang siyang nagsasalita para ipahayag ko yung mga salita niya. Ito yung kagandahan kapag tinanggap mo ang banal na Espiritu. Bibigyan ka ng banal na Espiritu ng mata at tulad ng agila. Makikita mo kung sino yung mga ulupong dito sa mundo na may kaluluwa ng demonyo na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Ipakikita sa iyo ng banal na Espiritu kung sino yung mga tao na nasa panig niya at kung sino yung mga tao na ang kaluluwa'y suwail na lumalapastangan sa kanya na nasa panig ng demonyong si Satanas. Gusto kong ibahagi sa inyo ang kasaysayan ng ating bansa para mas maliwanagan kayo kung bakit ang ating bansa ay namuhay sa kahirapan at kadiliman. Ipinahayag sa akin ng banal na Espiritu na ang totoong pangalan ng ating bansa ay Maharlika at hindi Pilipinas. Na nung una pa mang panahon, ang ating bansa ay naging sentrong pangkalakalan na pandaigdigan at maraming mga taga-iba't ibang nasyon ang pumupunta noon sa ating bansa para makipagpalit kalakal at barter ang tawag sa pakikipagpalit kalakal. Then, lumipas ang mahabang panahon, napadpad naman itong si Ferdinand Magellan na isang utusan ng hari ng Espanya na siya namang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko at ng rebulto ng Santo Niño. Sinabi ni Kristo, mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng aking pangalan ngunit ang puso nila ay salimaw at marami silang ililigaw ng landas. At makikilala mo sila base sa kanilang mga gawa.
Dahil kay Ferdinand Magellan na siyang nagdala ng reliyong Romano-Katoliko sa ating bansa, ang ating bansa ay sinakop ng mga Espanyol. At ang dating malaya, mapayapa at puspos ng liwanag na bansa ay namuhay sa kadiliman dahil sinikil ng mga bulaang propeta ng Romano-Katoliko at ng mga Espanyol ang kalayaan at kapayapaan sa ating bansa dahil sila na yung naghari sa ating bansa dahil ninakaw nga ng mga Espanyol ang ating lupa. At dumating din yung panahon na naglaban ang Amerika at ang Espanya. Kasi ugali din ng Amerika ang mangamkam ng lupa ng ibang bansa. So, napagkasunduan sa Treaty of Paris na ang ating bansa ang maghahawak ay ang Amerika, kung kaya ipinagbenta tayo ng mga Espanyol sa mga Amerikano. Kung kaya tayo sinakop ng mga Amerikano at inalipin din ng mga Amerikano pagkatapos tayong alipinin ng Judas na hari ng Espanya, ng mga Roman Catholic leaders at ng mga Espanyol. Kasi yung pangalang Pilipinas, nanggaling yan sa pangalan ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II. Doon nagmula ang pangalang Pilipinas, kay Philip II na siyang Judas na hari ng Espanya. Then nang masakop na tayo ng mga Amerikano, namuhay ang ating mga ninuno sa kahirapan kasi nga inalipin tayo ng mga Roman Catholic leaders at ng American leaders. Ito yung katotohanan na gusto kong ibahagi sa inyo na ang Roman Catholic leaders na dinala, mga Roman Catholic leaders ay mga kampo ng kadiliman. Ang American leaders ay mga kampo ng kadiliman. Ang labanan dito sa mundo ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga espiritong masasama na silang mga kampo ng kadiliman na naghahasik ng kaguluhan. Ang ating bansa ay namumuhay pa rin sa kadiliman dahil ang nagmamanipula sa politika sa ating bansa ay mga Amerikano at Roman Catholic leaders na silang mga nanakop sa ating bansa. Nagkaroon tayo ng presidente na si dating late President Ferdinand Marcos na ayaw nagpapadikta sa mga Roman Catholic leaders at maging sa mga Amerikano, kung kaya siya ay pinagtulungan ng mga Roman Catholic leaders at ng American leaders na pabagsakin. Kinakutsaba ni na 1% ng mga Amerikano at saka itong mga Roman Catholic leaders, sina Juan Ponce Enrile at Fidel Valdez Ramos, para maghudas kay dating late President Ferdinand Marcos. Honestly, si dating late President Ferdinand Marcos ay may binuong Rolex 12 members at si Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos at Danding Cuangco ang mga piling advisor ni dating late President Ferdinand Marcos na naghudas sa kanya. Si Ninoy, ang nagpapatay dyan ay si Danding Cuangco, na ipinahayag ni Sergeant Pablo Martinez nung siya'y makalaya na sa kulungan. Dahil yung matanda na yun ay na-born again at bago pa man siya mamatay, sinabi niya na nagsisinaba siya, na born again na siya, na kailangan niyang sabihin ang katotohanan para kung mawala man siya sa mundo, wala siyang dadalhing mabigat sa kanyang konsensya na bakit hindi niya ginawa nung siya'y nabubuhay pa. So, ginawa niya, sinabi niya yung katotohanan. Sa pagkasabi niya ng katotohanan na nagpapatay kay Ninoy, ay si Danding Cuangco, pinagbantaan ni Danding Cuangco ang buhay ni Sergeant Pablo Martinez. Honestly, yung si Sergeant Pablo Martinez ay nasagasaan sa Rojas Boulevard. Dahil pinatay siya eh. May life threatening sa kanya dahil nga nung sinabi niyang katotohanan na si Danding Cuangco ang nagpapatay kay Ninoy, pinagbantaan na yung kanyang buhay. Yung katawan ni Sergeant Pablo Martinez, templo yun ng banal na spirito. So alam ng banal na spirito na ang puso ni Danding Cuangco ay masama sa demonyo. Kasi ang una ng winalanghiya ni Danding Cuangco ay hindi yung si Sergeant Pablo Martinez, kundi ang banal na spirito na siyang may gawa ng katawan at kaluluwa ni Sergeant Pablo Martinez. Ang winalanghiya din ng mga Roman Catholic leaders
ng mga American leaders ni Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos at Danding Cuangco ay hindi si dating late President Ferdinand Marcos, kundi ang banal na spirito na nananahan din sa katawan ni dating late President Ferdinand Marcos. Dahil yung katawan ni dating late President Ferdinand Marcos, pag-aari yun ng banal na spirito. Templo yun ng banal na spirito. Ang nagbibigay ng buhay kay dating late President Ferdinand Marcos ay ang banal na spirito. So, pinatay ng mga demonyong to si Sergeant Pablo Martinez. Na hindi nila naunawaan na yung katawan ni Sergeant Pablo Martinez ay sagradong tahanan ng banal na spirito. So, ito yung pinapahayag sa akin ng banal na spirito na yung mga nagpapatay kay Sergeant Pablo Martinez ay magbabayad sa banal na spirito sa oras na binawi na ng Espiritu Santo ang buhay na ipinahiram ng banal na spirito sa mga taong ulupong na to na nagwalang hiya kay Sergeant Pablo Martinez. Yang si Fidel Valdez Ramos, honestly ang kaluluwa niyan ay nasa impyerno dahil nanagot yan sa banal na spirito dahil binalang niya si dating late President Ferdinand Marcos. Sinabi nga ng Panginoon, vengeance is mine. Bawat katawan nating mga tao, templo yan ng banal na spirito. So, ang banal na spirito ang magpaparusa sa mga taong masasama. At siya ang magtataas sa mga taong mabubuti na inaapi. Honestly, si Tatay Digong ay inaapi ng mga demonyo, ng Roman Catholic leaders, ng American leaders, ng mga dilawan. Pero hindi nila naunawaan na yung katawan ni Tatay Digong ay templo rin ng banal na spirito. At ang una nilang kinakalaban ay hindi si Tatay Digong, kundi mismong ang banal na spirito na nananahan kay Tatay Digong. Yung mga tao na tarantado, kaya lang nilang patay ng katawan ng mga tao na kanilang winawalang hiya. Pero hindi nila kayang patay ng kaluluwa ng mga taong mabubuti dahil ang kaluluwa ng taong mabubuti, pinabanal yun ng banal na spirito. So yung kaluluwa ng mga yun, kung mamatay man sila dito sa mundo, ang kaluluwa nila ay safe. Kasama yun ng banal na spirito sa langit at ni Kristo. Pero itong mga tarantado, yung nagpapakot, nagpapatay kay Kristo sa krus, nasa impyerno ang kaluluwa nila dahil ang una nilang winalangya ay ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Kristo. Ang nagwalangya kay dating late President Ferdinand Marcos, yung sina Cory Aquino, ang kaluluwa ng mga yan nasa impyerno. Dahil ang una nilang kinalaban ay hindi si dating late President Ferdinand Marcos, kundi ang banal na Espiritu na nananahan sa katawan ni Kristo. Bawat katawan nating mga tao ay templo ng Espiritu Santo at wala tayong itatago sa banal na Espiritu. Kilala ng banal na Espiritu Santo kung sino yung nasa panig niya at kung sino yung nasa panig ng demonyong si Satanas na lumalapastangan sa kanya. Dahil nilapastangan ng Roman Catholic leaders, ang mga bayani natin, yang sina Dr. Jose Rizal, kasi mga pari din ang nagpapatay kay Dr. Jose Rizal, nagpabaril kay Dr. Jose Rizal, mga pari din. Pero hindi naintindihan ng mga pare na yung katawan ni Dr. Jose Rizal, templo yan ng banal na Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay nagbibigay kay Dr. Jose Rizal. Pinatay ng mga demonyo si Dr. Jose Rizal, pero hindi nila alam, ang una nilang kinalaban ay ang banal na Espiritu. So may pautang ngayon ang banal na Espiritu sa mga taong demonyo. Narito na tayo sa huling panahon. Maniningil na ang banal na spirito ng pautang sa mga demonyo. Ngayon, ito, Roman Catholic leaders, dudurugin yung mga simbahan dyan sa ating bansa. Lahat na itinayo ng mga Espanyol na simbahan ng Romano Katoliko, kailangang durugin yan. Yan ang kautusan ng banal na spirito na kailangan yung durugin para yung mga demonyong na nanakop sa inyong bansa, na lang sa inyong bansa ay wala ng kakayahan at power para manipulahin kayo at diktahan ko nung tama at mabuti sa inyo. Honestly, yung mga tao sa ating bansa, lahat kayo, kung tatanggapin nyo ang banal na spirito, yung mga nasa panig ni Tatay Digong maliligtas, sila yung mga mabubuting tao ba, na naglalakbay sa spirito at katotohanan, sila yung magi-inherit ng land. Pero yung mga demonyo, tulad din na Leila de Lima, ni Juan Ponce Enrile, si Bongbong napasali na yan kasi puppet siya ni Juan Ponce Enrile, uto-uto siya ni Juan Ponce Enrile, hindi siya tumayo sa pagiging pinuno, hindi siya kinalugdan ng banal na spirito, kaya mapapasama yan dun sa mga dilawan.
dahil naging kapanig na siya ng mga dilawan. Kaya yung si Juan Ponce Enrile at lahat, 10 na mga dilawan ng Roman Catholic leaders, sila yung mga bibigkisin ba para sunugin. Hindi sila maghahalin na sa ating bansa. Yung ating bansa, muling itatayo yung pangalang Maharlika. Yan ang pinasasabi ng Banal na Espiritu dahil ang Banal na Espiritu Santo ang nagsasalita para sa akin. Nasabihin ko yung katotohanan dahil templo ng Espiritu Santo ang aking katawan. So yung mga tao na nagpapatay kay Kristo, nagpapatay kay Dr. Jose Rizal, nagpabagsak kay dating late President Ferdinand Marcos, yung kumakalaban ngayon kay Tatay Digong, ang kinakalaban yung mga ulupong kayo ay hindi mismo yung mga tao na yon muna, kundi ang Espiritu Santo na nanahan sa katawan nila. Kayong mga ulupong, ang may hawak ng buhay nyo, yung banal na Espiritu din. Dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan nyo. Honestly, ang maghuhukom sa bawat kaluluwa nating mga tao yung banal na Espiritu. At ako yung tinawag ng banal na Espiritu Santo para magsalita patungkol sa kanya para ipahayag ang katotohanan. Na walang tao na demonyo ang makakaligtas sa banal na Espiritu. Dahil bawat katawan natin, templo yan ng Espiritu Santo. So yung mga demonyo, tapos na ang kanilang kataas at kayabangan. Ang ICC leaders, kabilang yan sa mga demonyo. Wala silang karapatan na manghimasok sa politika sa ating bansa dahil hindi nga nila alam yung kasaysayan ng ating bansa. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Dudurugin ng banal na spirito ang bansang Amerika dahil yan yung pinakabansang demonyo dito sa mundo na ang sinasambay ang kanilang dolyar, hindi ang banal na spirito. So ang Roman Catholic leaders dudurugin yan. At ang ating bansa ang magiging beacon of the light. Kasi lalabas yung katotohanan na tayo ay siyang bansa na pinili ng Espiritu Santo. Mahal niya ang mga tao sa ating bansa. Kaya palalayaing muli ng banal na Espiritu ang ating bansa sa mga kampo ng kadiliman. Yung mga kampo ng kadiliman, yung mga Roman Catholic leaders, dahil mga ulupong sila, magtatakbuhan ng mga yan. Sila yung matatakot dahil uusigin sila ng taong bayan sa ating bansa. At ang American leaders, wala yung karapatan. Ang mga American leaders, pagtutulong-tulungan din yan, ang bansa na yan, ng ibang mga nasyon. So yung mga bawat leaders ng Amerika, na mga tarantado, sila ang uusigin. Yung si Biden, namumuro yan. Kasi si Biden, yung sina Bill Clinton, sina George Bush, Hillary Clinton, Obama, puppet lahat yan ng demonyong matanda na si George Soros. Yan yung katotohanan na pinahahayag ng banal na spirito sa pamamagitan ko. Dahil ang aking katawan, templo ng Espiritu Santo. Ang mission ko dito sa lupa ay ang sumunod sa yapak ni Kristo na ipakilala ng banal na Espiritu Santo ang nag-iisang Diyos na siyang may gawa ng buhay natin. At kailangan na ng mga tao na mag-repent, tumalikod sa paggawa ng masama, at magbalik loob sa Espiritu Santo dahil kung hindi ang tao magsisisi at magbabalik loob sa Espiritu Santo, sa oras na binawin ng Espiritu Santo yung kaluluwa, sa tao, ang tao ay mamamatay. At kapag humarap na yung kaluluwa ng tao sa Espiritu Santo, yung kaluluwa ng taong tarantado, hindi yan patatawarin ng banal na Espiritu Santo at hindi rin kikilalanin ng banal na Espiritu na yung kaluluwa ng mga taong tarantado na to ay anak niya. Kaya pag humarap na sa paghuhukom, yung mga tarantadong tao na nagwalang hiya kay Jesus, kay Dr. Jose Rizal, kay late President Ferdinand Marcos, magbabayad sila sa banal na Espiritu. Dahil hindi sina dating late President Ferdinand Marcos, hindi si Dr. Jose Rizal, hindi sina Andres Bonifacio, hindi sina Juan Luna, ang unang nilang mga winalangya, kundi mismo ang banal na spirito. Dahil ang banal na spirito ang siyang Diyos na may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Ito yung katotohanan. Ang buhay nating mga tao dito sa mundo ay may simula at katapusan dahil ang banal na spirito, ang Espiritu Santo, ang siyang Alpha at Omega na siyang parating kasama ni Kristo. Kaya sinabi ni Kristo na
I am the Father are one. Dahil yung Espiritu Santo ay ang Ama ni Kristo na parating kasama ni Kristo. Sinabi ni Kristo, if you believe in me, you believe in the Father who sent me. And when you believe in me, I and the Father will come to you and abide in you. Honestly, hindi ako nabubuhay mag-isa. Si Kristo, nananahan din sa puso ko, at ang Espiritu Santo ay nananahan sa akin din dahil ang Espiritu Santo, ang Ama ni Kristo, ang siyang nagbigay ng buhay sa akin. At dahil kay Kristo, ang aking kaluluwa muling ipinanganak sa Espiritu para maglingkod din sa banal na Espiritu. Na ipahayag ang katotohanan ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang Holy Father na dapat nating purihin, sambahin at paglingkuran ng higit sa lahat. Hindi yung Papa ng Romano Katoliko. Ang Papa ng Romano Katoliko ay isang impostor, sinungaling, tao lang yun at hindi yun nakahihigit sa banal na Espiritu. Dahil maging ang katawan ng demonyong na Papa ng Romano Katoliko ay templo rin ng Espiritu Santo. At ang may hawak ng buhay ng Papa ng Romano Katoliko ay ang Espiritu Santo rin. Pero ang puso ng Papa ng Romano Katoliko ay wala sa banal na Espiritu, kundi sa demonyong si Satanas dahil iniidolo ng Papa ng Romano Katoliko na siya yung kilalaning Holy Father dito sa lupa. Sa halip ng Espiritu Santo lang na nanan sa ating katawan, ang siyang dapat nating sambahin. Ito na yung katapusan. Ang Espiritu Santo ang simula at siya rin ang katapusan. Ang Espiritu Santo ang nagsugo kay Kristo para magpahayag ng katotohanan na itong si Kristo ay pinapako at pinapatay ng mga pari. Ako yung babae na anak ng banal na Espiritu na pinanganak sa Espiritu na siyang tinawag ng Espiritu Santo para magpahayag patungkol sa Kanya at ipakilala na siya lang yung nag-iisang Holy Father na dapat sambahin ng bawat tao. At yung mga taong masasama, ang Espiritu Santo na nanasahing katawan ang naghusga kung sino yung mga demonyo at kung sinong mabubuti. Dito sa aklat na to, nahahayag ang pangalan ni Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, Cory Aquino, Leni Robredo na sila ay mga kampon ng kadiliman na nasa panig ng demonyong si Satanas. At sa aklat na to, ang hero ay si Tatay Digong at saka si late President Ferdinand Marcos. At ang aklat na to ay kalat na rin sa iba't ibang panig ng mundo. Dito sa mundo, tayong mga tao ay pansamantala lang maglalakbay. Ang buhay natin ay hiram lang natin sa banal na Espiritu. Kung inibig mo ang Espiritu Santo at naging tapat ka sa Espiritu Santo, naglakbay ka na may pagpapahalaga sa Espiritu at katotohanan, pinhalagahan mo ang kaluluwa ng iyong kapwa, ang kaluluwa mo ay makakapasok sa langit. Pero kapag naging demonyo ka sa Espiritu Santo, winalanghiya mo ang iyong kapwa, tatandaan mo na hindi ang iyong kapwa ang una mong winalanghiya, kundi ang banal na Espiritu na nanasa katawan ng iyong kapwa. At kapag namatay ka sa lupa, at ang kaluluwa mo ay bumalik na sa Espiritu Santo, tumarap sa paghuhukom, maniningil ang banal na Espiritu sa mga taong demonyo na nagwalangya, hindi lang sa kanyang mga mabubuting anak, na winalangya ng mga demonyo, na naging kaisa ng demonyong si Satanas, kundi magbabayad sila sa banal na Espiritu. Yung pumatay kay Kristo, honestly, matagal na silang patay at lubisan dito sa mundo. Ang kaluluwa nila lumalangoy na sa impyerno dahil hindi sila pinatawad ng banal na Espiritu. Sina Cory Aquino, Fidel Valdez Ramos, 10 ng mga demonyo na lumapastangan din kay dating late President Ferdinand Marcos at kay Dr. Jose Rizal, kina General Luna, lahat ng kaluluwa nila nasa impyerno. Walang tao na nakahihigit sa Espiritu Santo dahil walang tao na may kakayahang lumikha ng sarili niyang katawan at kaluluwa. Ang Espiritu Santo, ang nag-iisang Diyos, ay ang siyang naghuhukom sa bawat kaluluwa nating mga tao. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!